Arrow? Ano sabi mo, Dave? Arrow. Arrow. Si Tita Arom. Shoutout Arom. Ah, iba dito. Pero parang mas mahaba yata dito. Bukas ba bintana nyo? Baka maligo naman tayo dito. Yun o, kay Liam bukas. Bukas yung kay Liam. Scared? It's off. Ano na tayo dito? Stop. Welcome to Sherwood Co-op. Place your vehicle in neutral and enter your code now. Enter your code now. Why is it so different? It's Moo. Hello? Your code number has been accepted. Roll up your windows and go to the right. Enjoy the ride daw, sabi niya. The ride. Dylan, enjoy the ride. The ride. Sabi niya, enjoy the ride. Ano ba to? It says extreme wash. Kasi nalipad tayo. Has anyone been here before? Yeah. How much people? Papa. When are we gonna go? Ha? Ang dilim. Ano? Hindi mo makita si Dylan. Ayan naman to. Ay, baka bukas to. Tingnan mo dito, ano yan to? Oo. Actually, this is pretty calm. Parang iba dito, no? Parang nababasa ako. Me too. Hala. Okay, so why is it soap? Iba eh, no? Okay, now water. I mean soap. Hey, soap. Nakatikim din ng car wash. Grabe. I can't see anything. 1 month na yata hindi na-car wash to. What is the exit? Iba nga. Actually, this one's big. Ano yan? Hala? Ano yan? What's that? Merienda muna tayo. Stroke pa ba? Hindi na, ganito na lang ako. Yung tapos na kaming magmerienda. Nandito kami sa Albert Street na Burger King. Tapos nagyaya yung mga bata sa sa Cornwall daw, may titignan daw sila. Pagbigyan na natin. And yung nagsasabi pala na bago ko tumingin ng truck, bayaran ko muna tong rapport na to. FYI, bayad na siya. FYI, bayad na to. Yan. Fully paid na po to. Fully paid, letter F. Ayan. Oh, parang mga nakapambahay lang, parang wala lang. Oh. Pambahay lang naman talaga, mag-merienda kami. Halika na, Dylan. Tingnan mo yung tsinelas mo, ayos ah. Blue.
Blue ah. Ayun. Ayan ah. Sa nagko-comment, bayad na to. Okay. Hindi lang. Ano yan? Ayan, tara. Magkano tong walis tambo? Walis tambo. Hand broom walis tambo. 10. $10. Oh, di lang. $10. Ayan. Shoutout kay Arnold ng Yorkton. Yun. Hindi ko na siya nakamayan. Kasi madumi. May hawak ako 2. Kaya yun. Shoutout sa'yo ah. At sa wife mo. Parang nakita ko yung wife mo kanina eh. Grabe oh. Tingnan nyo naman ang pwesto. Dikit na dikit. Nag-drive si Lian kanina eh. Dumi ng sasakyan. Pasensya na. Hindi pa ako nakapaglinis eh. Grabe. Kailangan pala sabihin ko dito ano. Kada bababa siya. Ibalik niya na. Grabe. Tika lang. Ibalik niya na yung upuan. Grabe. Wala kasing memory seats to eh. Yun. Naalis ako ngayon, pupunta ako dun sa isang magpapakoat yan. Kahit gabi. Trabaho tayo, 6:00. Ayun, yun. Bago tayo, ano ba to? Bago ako umalis, ayan. So, shoutout ko muna yung mga nagko-comment, syempre, di ba? Sa mga last vlog natin. Yung last vlog natin yung approve na, di ba? Kaya lang, ayan. Ayun, kaya lang kasi continuation lang sa nasasabihin ko. Kasi biglang naisip namin na kailangan talaga namin ng full size na truck. Kasi para na rin sa long term, tapos para na rin pag nag-road trip kami. Mahilig kami mag-road trip, di ba? Pag yung mid-size lang, medyo maliit, tapos lalaki sila, 'di ba? Kaya yun. Kaya yan, approve na kaya lang. Pa-approve talaga ako. Tapos yung mga nagko-comment, marami nagko-comment na Basahin ko na kaya. Yan. Marami nagko-comment doon eh. Teka lang. Hindi pa pala kasi ongoing pa lang yung video news na yon. Ang babasahin ko na lang. Sa susunod natin babasahin yun. Ang babasahin natin ay yung truck shopping. Yan. Sa truck shopping na lang. Yan. Teka lang mahina ang internet dito eh. Ayun. Sa shoutout ko yung mga nag-comment dun sa truck shopping. At by the way, siguro naman pwede kaming mag truck shopping kasi bayad na naman tong sasakyan. Yun nga yung nasabi ko na rin, di ba? Na bayad naman tong sasakyan. Yung nagko-comment at yung lagi nagko-comment na bayaran ko muna daw tong RAV4, bayad na po tong sasakyan, ha? Ayun, kung kailangan mo ng resibo, ganun pala dito sa Canada, makakwento ko lang, no? Pag dito pala sa Canada, pag bayad na yung sasakyan mo, ewan ko lang kasi sa akin, nung bayad na yung sasakyan, wala man lang dumating na letter na your RAV4 is fully paid, congratulations. Parang walang ganun. May ganun ba sa di ba? Parang wala siyang letter man lang na katunayan na bayad na yung sasakyan mo. O kung meron man, hindi ko alam, paki-comment na lang po dito na kailangan ko bang pumunta doon sa inutangan ko nito dati? O kailangan kong pumunta sa Toyota? Pero sa Toyota wala wala silang sinend sa akin, wala silang sinabi. Nung tumingin ako sa kanila na sinabi ko nga na fully paid na yung tong RAV4. Wala rin naman silang binigay na Hindi ko alam kung doon sa inutangan ko dati, Connexus yun dati. Magsisend ba sila na fully paid na yung sasakyan? Ganon. Wala. Hanggang ngayon wala pa akong nare-receive. Yun, comment lang kayo sa mga naka-fully paid na ng sasakyan. Ayan. Tapos, ayan fully paid. Comment ng comment eh. Pero okay lang. Thank you sa comment. Ayun, yun, basahin natin. Kobe Joe.
Yan. Sabi niya, try Ram T-Rex. Oh, hindi ko pa nakikita yun. Sige, tignan natin. Sabi niya, Beats Raptor. Yung Raptor, maporma pero hindi namin nakita yung loob. Tsaka hindi ko na test drive. Full size truck na kunin mo, Boss Mark. Boss, mas maganda, sabi ni Dexter Main. Dexter Nainge, sabi niya. Yan. Titan 621 dito sa Vegas, kuya, so far so good ang 2025 Tacoma. Masakit na 50k nga lang. Aw. Yung 50k na yun US dollar, dito mga old 65 mga ganun. Ang mahal ng Tacoma. Alvin, ito medyo mahaba ang comment niya, sabi niya. Pwedeng malaman bakit truck shopping na ang hinahanap nyo ngayon. Paano na yung Sienna at Grand Highlander? May Ridgeline kami dati at maganda din ang unibody na truck tulad ng Ridgeline compared sa body on frame. Hindi mo ramdam yung tagtag ng drive kasi naka-independent suspension ka. Yung isa kasi sa disadvantage ng body on frame truck like F-150, Sierra, Tundra, Titan at Silverado kapag walang mabigat na nagamit sa likod tapos naka two-wheel drive lang siya na setting madalas kang mag-swerve yun. Ayan, mahaba pa yung comment niya yun. Sagutin ko na lang, Alvin, kasi nga may renovation business na tayo kaya nabago yung pananaw natin sa buhay. Hindi na tayo kukuha ng Sienna or Grand Highlander. Pero napag-usapan namin nila yung kukunin namin na truck, pag natapos yon, doon na kami kukuha ng panibago. Kung kasama pa namin yung mga bata o baka nag-asawa na, pero plus 7, si Lian lang naman yung matanda, yung dalawang bata malaki. Hindi pa naman ganun katanda, kaya yun, pwede pa, di ba? Pwede pang kumuha. Lobat pa ako. Ayun, Pamilya Bell T. Wow naman, bagay na bagay ang truck yun. Salamat. Yan. May mga, ito si si Alvin, may mga sinuggest pa siya na Ranger, Raptor, Nissan Frontier, Pro X yan. Ayan, maraming salamat sa comment Alvin. Yan. Ano to? Halenor, Ford wag dahil mabili masira at hindi ma-support ang pisa mahal. Sabi niyo wag daw Ford. Sabi noon ng Basilio, Ford Ranger. Di ba? Sarah Pops, si Nurse Bay yun. Shoutout Nurse Bay at Kuya Julian. Yan. Type ko din ng Ridgeline. May limit yata ang weight capacity ng bed niya. Unibody kasi. Oo. Medyo yung Ridgeline gusto namin kung wala kaming SUV. Siguro yun yung kinuha namin kasi yung Ridgeline talaga ang gandang i-drive. Para siyang SUV na hindi mo mapipil na truck yung dala mo. Yun. Pero yun nga, kasi nga gusto namin mas malaki. Yun, kaya mas malaki na yung kukunin namin. Kung ma-aprobahan, di ba? Ayun, Millicent, maganda yung Honda at Ram, Toto. Bato, ang piliin mo reliable, longevity, no stress, no headache sa maintenance at parts. Piliin mo Toyota, don't buy domestic vehicle like Ford, Chevrolet, basura yan, garbage. Yun, sabi ni Totong Bato. Ace Preca Ford F350 boss, kakabili lang din kahapon. Yun, congrats F350 mas malaki yata yun, no? Sabi ni Ricardo Pastor, alamin mo yung torque at HP. Yun, yung horsepower. Ate Cres, aloha ka rin yung family, be safe and healthy, God bless family. Yun, God bless din Ate Cres, salamat. Edsel Samiliano, Sir Mark, second hard car, saan makakabili, maganda pa dito sa Regina. Yun, try mo sa marketplace. Ayan, try mo rin sa mga small dealer. Yun. Pero kung gusto mo mag-buy weekly talaga, try mo sa mga malalaking dealer, no? Yun. Pero karamihan dito marketplace. Yan. At Melinda Cuevas, binabagayan din ng truck. Okay lang yung medyo maliit kasi maliit ka. Ganyan din ang mister ko, maliit kaya di nakakuha ng sobrang laki, baka di siya makita pag nag-drive. Yun, sabi ni Merlinda Cueva. Salamat Merlinda. Sabay tawa yun, lab. Ito, hindi ko na to. Basahin kaya natin. Basahin din natin. Sabi niya, Sir Vlogger, pakitanong po sa vlogger nyo, kay vlogger na OA Esther Rice,
Yun po bang tax niya sa Canada, saan napupunta? Yun po bang tax na kinakaltas sa mga niyang Pinoy sa Pinas, saan napupunta? Sa baha. Tapos sabay tawa. Panireklamo nitong si OA, tax sa Canada. Bakit di siya Pinas para doon na siya mag-tax? Yan. Ito yung comment ko sa kanya. Nag-reply ako. Sabi ko, huwag niyo na pong panoorin si Rice para hindi na po kayo ma-high blood sa kanya. Salamat po. Di ba? Yan, sinabihan ko na wag na siya. Kasi na-high blood siya kay Rice, di ba? Puro tawa-tawa siya. Kaya sabi ko, huwag na lang manood, di ba? No? Bermich, Boss Mark, for me is okay kahit F-150, XLT lang. Okay, mas mura kaysa sa Lariat. Or Ford Ranger, okay din yun. Box Canada Vlogs, F-150, malaki sa likod. Oo, pero hindi ko na test drive. Sayang, no? Rodolfo, Tacoma pa rin ang the best. Yun. Oh, nag-reply ako tapos nag-reply. Ayan, nag-reply din siya. Tested na pa rin ang Tacoma 2022 ko. Reliability number 1. Ridgeline, pwede siguro, pero iba pa rin ang Toyota. Yung Ridgeline talaga pag dinrive nyo, kung wala kayong SUV, tapos gusto nyo ng truck, Ridgeline. Grabe yung nung dinrive ko. Ayan, hanapin nyo si Caroline doon. Sabihin nyo kilala nyo ako. Bibigyan kayo ng mga previous na. Eliza, Raptor or F-150. Malaki ang F-150. Makakilos, sino man uupo sa likod. Kayang-kaya sa gas. Yan, Kuya Mark, balik OT ka lang kung may OT pa, lol. Ayan. Pinoy Dreamer Canada, Kuya Mark, ganda ng Toyota, reliable car, gas sir. Saber, hindi masyado magastos sa gas. Pang long term din talaga, higit sa lahat hindi siya sirain, no? Adolfo, Boss Mark, Ridgeline na. O marami nagsasuggest talaga ng Ridgeline, no? Ayan. Tito Bap Pinoy CA, Ridgeline na lang bagay sa inyo. O, tinan mo, ang dami nagsasuggest ng Ridgeline. Antonio, try mo Ram Rebel. Tapos si Lance Carlo Lacap, sabi niya hard. Oh, long time no see, Lance. Ayan, no? Tagal na nating hindi nag-message, no? Ayan, may may vlog sila eh. Tumigil na ba sila? Ayun. Kamusta sa inyo? Ayan, pamilya mo, pati anak mo, tsaka sa misis mo. Ayun, tapos na natin. At susunod, magbabasa tayo ng comment din. Maraming salamat sa comment nyo. Ayan, 6:18 na. Pero sabi niya hanggang 8 pa naman daw siya mag-iintay sa akin. Kaya pupuntahan ko muna siya. Medyo malapit lang naman dito. Mga 10 minutes lang naman. Siguro, aabot pa ako ng dinner ng 7 kasi saglit lang naman. And papa-estimate lang siya ng ipapagawa niya. Kaya yun. Maraming salamat sa laging panonood. Salamat sa mga comment nyo. Huwag kayong magsasawang mag-comment. At pipilitin na natin mag-upload araw-araw. Kasi baka bigla ako makakuha ng truck eh. Motivation. Ayun, baka magsawa kayo sa akin ngayon pag nagkaroon ako ng truck. Kasi baka mag-upload ako na mag-upload, di ba? Motivation. Medyo mahal eh. Medyo mahal. Kasi, ito tignan nyo. Pakita ko lang, ko lang sa inyo. Ito yung isang computation. Hindi ko na lang sasabihin kung ayan kung anong siya, sasakyan. Sabihin ko na ba? O sige, sabihin ko. Ito, sa Chevrolet. Yan, Chevrolet ito. Pero yung sasakyan, hindi ko na, siguro nakita nyo naman yung sasakyan, no? Sa 5 years, 569 bi-weekly. Yung isang truck na tinignan namin. Tapos 485 sa 6 years. 582 5 years pero may 2.5 na down. Ba't ganun? 569, 60 nga eh. Tapos ano itong 582? Sa isang sasakyan to, doon sa isang sasakyan. Tapos 500, 172 doon sa isang sasakyan din bi-weekly. Kung list naman daw, kasi nga daw 'di ba may negosyo, mara-write off mo 469 36 months. Ilan 36? 3 years, no?
Tapos 439 4 years 0 down. Pag lease, yung tinignan namin. Marami pa kaming computation dito. Yung sa Toyota naman, naalala ko 500 plus. Dun sa Tacoma. Yung ano yan, Tacoma Off-Road Premium. Yung kulay white na tinest drive ko. 500 plus yun. For 7 years yata yun. Oo, mabigat talaga yun, mabigat. Yun, at tapos yun. Yung Tundra, hindi ko pa napapakompute. Yung Ford Ranger, ito matindi kwento ko lang. Pumunta kami sa Ford, no? Tapos kukomputin na. Dalawa na yung hawak na papel, Dalawa na yung hawak na papel. Aalis kami ng 6 kasi nga, di ba, may pupuntahan kami. Ang matindi, ang sabi ba naman niya, ay, hindi ko muna may papakita sa inyo. Mas maganda bukas na lang para tuloy-tuloy. Iaabot na lang yung papel para lang makita ko yung computation. Pero hindi inabot yung papel. Medyo na-off ako doon na at least nakita ko sana, di ba? Para may compare ko yung mga price. Pero hindi niya binigay. Tapos ngayon, tumatawag sila na nga daw, ganun, na balikan ko sila. Pero kasi parang na-off ako doon na ano ba to? Yun hawak mo na yung papel, di ba? Tapos dito naman sa GMC. Tapos sa GMC, mabait yung dito yung ahente na Pinoy. Pagka kukuha kayo ng GMC dito, hanapin nyo si John, sabihin nyo, kilala nyo si Mark, yung nagbablog, alam nyo yun, kilala niya ako. Ayun, mabait si John. Hindi pa rin ako, yung tinignan namin na truck, hindi pa rin ako nagpa-compute kasi nga, gabi rin kami pumunta doon, medyo busy, hindi na rin kami nakabalik. Yun. Kasi marami na kami tinitingnan na sasakyan. Ayan. Yun lang yung update sa sasakyan. Depende kung anong makukuha natin, kung hindi tayo maaprubahan uli, sa susunod na lang, di ba? Ayan. At sasabihin ko yung reason pag na-deny ako. Kasi merong reason pag na-deny ako At kami lang yung nakakaalam. Ang kulit no? Basta pag naalam ko, pag na-deny ako, yun yung reason. Yun. Kaya, yun. Susunod, magkita-kita tayo at baka araw-araw na tayo mag-vlog kasi baka bigla tayo magka-truck. Ayun, maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at shout out sa mga sa admin ng Spot Pinoy, yan si Paolo at saka si Mike. Si Mike nagbibigay ng mga suggestion yan pag nag-upload ako at si Paolo rin nagbibigay din ng suggestion yan. Maraming salamat sa inyong dalawang admin ng Spot Pinoy. Pag wala kayong magawa minsan o kaya nakikinig lang kayo, nagtatrabaho kayo, nagugas kayong pinggan na hindi nyo naman gustong tignan yung pinapanood nyo, try nyo Spot Pinoy, maganda. Kung hindi nyo pa natatry, Spot Pinoy, marami kami pinag-uusapan doon. Yun. Maraming salamat ulit sa inyo, Spot Pinoy. Huwag nyo kakalimutan. Huwag nyo din kalimutan yung vlog ni Ina. Si Ina, kung gusto nyo ng mga bago at latest news dito sa Canada. Ina Andolong, yan. Ina Nutshell, yan. Panoorin nyo. At syempre yung kay Rice, panoorin nyo na rin. Yan. Panoorin nyo si Rice. Maganda yung mga vlog ni Rice. Congratulations pala Rice. Yan. Salamat sa inyo. Salamat sa panonood. Yan. Congrats Rice. Yun, at baka malate na ako dun sa 6:24 na. Salamat at ingat po kayo. Bye.